Marino. Dito sa Copenhagen, minsan paiba-iba yung yung klima talaga. Bigla-biglang umuulan. So, eto kasama natin si ngayon dito si Chef John Paul, yung kasama nating nakaraan na chef na galing ng Julie's Bake Shop, Bakery at ngayon nagbabarko na. At eto, tanungin naman natin siya kung ano yung mga common struggle na napagdadaanan niya bilang chef kasi dito napaka-importante ng mental health dito sa barko mga kamarino, kaya dapat marunong tayong alam natin yung gagawin natin kapag tayo nakakaranas nito. So yun chef, ano naman yung mga nagiging common struggle mo, yung mga challenges mo as a chef sa barko? Kalimitan pag first timer ka nagbabarko, struggle mo yung haba ng oras, tapos yung trabaho, naninibago ka talaga kasi sa haba ng oras, mahaba din yung trabaho. It means na kailangan mo talagang planuhin yung trabaho mo para matapos mo doon sa tinakdang oras ng pag-out. Kasi pagka importante, may plano ka kung paano mo, ano yung mga sunod-sunod mong gagawin. Kasi kung wala kang plano, kung ano-ano lang yung gagawin mo, talagang parang maubusan ka ng kahit mahaba yung oras, parang kulang pa rin. Dapat kaya importante yung time management, no? Yan, oo. Time management. Yun, yung unang-una yun. Tapos alam mo yun, yung pag-uwi mo ng kwarto, minsan kailangan mo pang maglinis. Oo. Lalo pagka yung sabi niyo, yung tinatawag nilang drill o di kaya crew rounds. Two rounds na. Yan. Talagang todo po yatan. Yung kalimitan, yun ang struggle ko pagka About naman sa mga chef sa mga katrabaho, yung mga yun, isa pa yun, kailangan marunong ka rin mag-adjust, mahabang pasensya. Kasi siyempre iba-ibang lahi yung mga kasalamuha mo, iba-ibang kultura, iba-ibang ugali. At paano habaan mo lang pasensya mo para walang problema. Ganun lang. may mga ba dyan, may mga kupal din ba talaga dito sa cruise ship na katrabaho? Meron, lalo pag baguhan ka, talagang sasamantalahin ka nila kasi siyempre bago ka sa sistema nila, alam nila kung paano ka nila gagamitin. Kaya minsan medyo konting din adjust lang din para walang gulo. Kung pwede naman pagbigyan mo muna, total. Basta hindi ka makikipag-away, no? Yan, number yan. Huwag mong tawag dito. Huwag mong pairalin yung galit. Lagi lang pasensya. Kasi wala namang mawawala kung magpapasensya ka. Huwag lang yung dumating sa punto na Sasaktan ka, no? ayan, Hindi pwede yun. usapan na yun. Bawal na bawal kasi dito sa barko yun, mga kamarino. No touch dito. Dapat hindi dadampi yung palad mo sa parte ng kahit sa anong parte ng katawan ng kapwa mo sa katrabaho mo. So ano yung mga ginawa mo nun, chef? 'Di ba first time mo, ano yung mga naging kumbaga parang tawag na ito, yung nanibago ka na about sa katrabaho sa mga ibang lahi. Siyempre ibang lahi yan, 'di ba? Ano yung parang naging nanibago ka? Nanibago talaga ako kasi minsan kahit halimbawa alam mo hindi mo naman trabaho yon, ipapatrabaho sa'yo, pero kailangan mo pa rin trabahoin kasi mas ahead sila sa'yo Pero yun na nga, isipin mo na lang parang part yun ng bagong experience, matututunan mo rin para sa'yo rin yun, kahit alam mo na hindi naman dapat yun ang trabaho mo. Lalo na pag yung hindi mo pa alam na kagaya ng sinabi mo nakaraan, di ba? Kahit na yung machine, di ba? Yung machine, hindi mo pa alam i-operate, pinagawa sa'yo. Laging itutwist mo lang sa positive. Halimbawa, paggamit sa'yo, hindi mo naman alam. Pag hindi mo alam, sabi mo, hindi mo alam. Magsabi ka ng totoo. Pag yung hindi mo pala alam, tapos gagawin mo. Mas delikado yun kasi sa barko pala, unang-una, yung mga ingredients doon, talagang sa isang araw, talagang limited lang yung mga ingredients. Hindi pwede talagang masayang. Kaya kailangan doble ingat talaga.
lalo na sa pagbe-baking. Kung talagang di mo kabisado yung mga equipment, magsabi ka doon sa Pinaka-head ninyo. pinaka-head. Tuturuan ka naman nila. Pero merong iba talaga, medyo masakit magsalita, pero kailangan mong tanggapin para sa ikakatuto mo din. Yun na lang, tutwist mo na lang sa Positive. no? positive, oo, para laging goods. Kasi Kasi kalimitan, pagka yung nagpakita ka ng angas din, tapos di mo naman talaga alam yung ginagawa mo. magtatawanan ka lang, no? Oo, magkakagulo lahat. Tsaka, alam mo yun, yung pag pinairal mo yung parang yabang ba yun? Lalo ka nilang yayabangan kasi unang-una parang sasabihin na nagmamagaling ka, wala ka naman palang alam. Oo, yung mga ganon. Yun ang kalimitang Kaya mas maganda dito sa barko, humble ka lang eh. humble. Humble ka lang. Kahit na alam mong, lalo na pag alam mo naman yung ginagawa mo, tapos parang minamaliit ka, humble ka lang. Humble na lang. Para pag pinagawa nila sa'yo, alam pala na ito. Mas may alam pala siya. O, diba, gula. Tsaka natutunan ko dito, dapat maging good observer ba yun? Good observer. Oo. Para yung halimbawa, may tinatrabaho ka, tapos yung katrabaho mo may ginagawa, pinagmamasdan mo rin sa kanila kasi may time talaga na bigla ka na lang ipapasubok sa yung ginagawa nung katrabaho mo. Kaya minsan mas maganda observer ka talaga para may idea ka kung paano siya nagtatrabaho. Tapos pag pinagawa sa'yo, pag hindi mo alam, mas maganda magtanong, no? Yan, magtanong. Magtanong ka talaga kasi delikado lalo na pag sa mga machine dito. Pag hindi mo alam tapos nagagaling-galingan ka, baka madisgrasya ka lang. Lalo sa product kasi sa product talagang Yung boss mo. yung mga product kailangan ingat talaga kasi parang domino effect yan eh. Pagka nasira yung isang product, lahat damay yun. Hanggang sa uulit na naman ang trabaho. Kaya hanggat maaari, doble ingat talaga yung trabaho. Yun ang sa barko. Kailangan bigay mo yung 100% na sa trabaho, tutok mo talaga. Lalo sa baking, importante kasi pag nasunog yun, di ka ulit yun mula umpisa. Tapos access sa ingredients, ang ingredients sa barko kailangan naka-compute yun eh. Mas lalo kang pagalitan pag gano'n, ano? Oo. Sabon ang ambot mo. Oo, sabon. Kaya mas maganda talaga mga kamarino, pag first time mo dito sa barko, pag hindi mo alam yung ginagawa mo, mas maganda mag-observe ka muna, Yan. magtanong ka. Kasi para hindi ka nila maliitin at para sa susunod, alam mo na yung ginagawa mo. So, chef, 'di ba, yung mga tanong ko kanina yung mga common struggle. So, ano naman yung ginagawa mo para kung sakaling stress ka, anong ginagawa mo? Lumalabas ka ba or Yan pagka ako naman stress. Pero minsan kasi talagang parang wala sa akin yung stress eh. Yung sabihin mo lang nalulungkot, parang gano'n. nalulungkot ka? Pag Namimiss mo yung pamilya mo? yan. Pag may time na parang nakakaramdam ka na sobrang pagod, tapos parang yun nga, nalulungkot ka. Pag may time na pwedeng lumabas para makita mo yung pinaka parang benepisyo rin ng pagbabarko. Para makita mo naman yung lugar, ma-appreciate mo kung anong meron sa labas. Tsaka nakakawala ng stress talaga pag lumalabas eh. Kasi syempre, pag nasa loob ka lang ng barko, tas pagkatapos ng trabaho mo, gagawin mo, matutulog ka lang, hihiga sa cabin mo, lalo mong maiisip yung mga problema, Oo. Mas maganda, minsan lumabas ka din kasi Para makita mo yung ganda ng mundo kasi kung nasa barko ka lang, sa loob, wala, puro trabaho. Parang parang maboboard ka na. maboboring ka Ganito talaga. na lang ba araw-araw? Kaya kailangan lumabas para May bago din, Oo, makita mo yung kagandaan ng iba't ibang lugar na napapasyalan mo. Kasi unang-una, free na yun eh. Opportunity mo nang makita yung iba-ibang lugar sa ibang bansa. Kasi dito sa barko talaga, araw-araw, pare-pares yung ginagawa. Paulit-ulit lang yun mga kamarino. Kaya kung may pagkakataon, lumabas tayo. Kasi
ano mo na, para ma-refresh naman yung utak natin, yung isip natin na, 'di ba? Kasi pag dito ka lang sa loob ng barko, wala. Maboboring ka talaga. Kasi wala kang ibang makikita kundi yung cabin mate mo, yung kama mo, yung mga katrabaho mo. Walang ibang bago. Kaya mas maganda lumabas ka. Katulad nito, makikita mo tong mga ganitong lugar. Ganda. Kahit na hindi ka gumastos, 'di ba, chef? Oo, hindi naman kailangan gumastos. Hindi kailangan gumastos. Makita mo lang na yung lugar. Katulad niyan, 'di ba? Makikita ka ng ganyang magandang lugar. At Amoy ka ng mga preskong hangin, yan. Mga magagandang tanawin, yan. Biyaya na yan eh. So yun, ito yung first ng nagtatrabaho sa barko. So yun, chef, maraming salamat sa interview ulit. Yan, kahit na ulan. No? Kahit na ulan. Gala. Gala yan, gala pa rin. So yun, chef, batiin mo na yung mga gusto mong batiin. Oy, binabati ko dyan yung mga tropa ko dyan, tsaka yung pamilya ko. Sorry. Pinalis kami. Cut na lang natin yun. Yan. Sa pamilya ko sa Pilipinas. Ingat kayo palagi. Yun. Dito lang ako para sa inyo. Yo, what's up? Maraming salamat mga kamarino. Ingat and God bless sa ating lahat.